Peirazo, pagsubok o tukso. Ito po yung ating tatalakayin ngayon. Sumainyo ang kapayapaan, mga kaibigan at mga kapatid. Sa aklat po ng Santiago ay may nakasulat na ganito: huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. At sa kanya pong English version ay makikita natin na ang salitang tinutukso ay tempted at ang salitang pagsubok ay tempted din. Nangangahulugan ng pagkakaparehas ng salitang ito, na kung saan dito maliwanag na ipinapakita ang ugnayan at kaibahan ng pagsubok at tukso. At sa paglalarawang ito, ang pagsubok ang ginagamit ng Diyos upang ipakita sa mga mananampalataya kung saan pa ito natutukso na maaaring humantong sa kasalanan at kamatayan. Kaya naman ipinahintulot ang pagsubok hindi upang matukso at magkasala, kundi upang mapagtagumpayan at maitulong ang karanasan sa ibang kapatid na maaaring nasa kalagayan rin ng pagsubok na atin nang napagtagumpayan. Makikita nga po natin dito na ang salitang peirazo at ang kahulugan po nito, definition: to make proof of, to attempt, test, tempt. So, paano nga ba mapagtatagumpayan ang pagsubok o tukso? At ang una nga po nating nakitang paraan dyan ay ang tinatawag na evaluate the situation. Kadalasan kaya nahihirapang mapagtagumpayan ang pagsubok ay dahil sa maling evaluation ng sitwasyon, sapagkat nakadepende sa ating mga tugon sa pagsubok kung ito ba'y pakinabang o perwisyo. Pakinabang sa tugon na sinusubok, perwisyo sa tugon na tinutukso o nagpapatukso. So, how to evaluate the situation? At ang una nga po dyan ay harapin ito bilang isang test. Sabi po rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit nakakagalak ang test o ang pagsubok? Because it is now the time to prove what we've learned. Kung gaano kaepektibo ang turo ng mga elders. Kung gaano katotoo ang mga salita ng Diyos na may kapangyarihan. Pakatandaan natin, mga kapatid, bakit tayo sinusubok ng Diyos? Dahil tayo'y mga mag-aaral niya, mga tagasunod. At ang test o pagsubok ang magpapahiwalay sa atin sa mga taga-sanlibutan. Kaya't magalak na we're among the chosen. But if nagkamali tayo ng evaluation sa mga sitwasyon at ang pagsubok ay hinarap na tukso o nagpatukso sa pagsubok,
At pagkatapos ay sasabihin pa na, "Thank you Lord." Anong ginagawa ng Diyos sa mga ganitong tagasunod? Sabi po, ang lahat ng mga nangyaring iyon ibabala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 taong namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Makita po natin na yung mga sinubok at nagpatangay sa pagsubok, nagpatukso, silang lahat ay pinuksa ng Diyos, nilipol, pinarusahan. Kaya, harapin ang pagsubok bilang isang upang hindi matangay ng tukso at parusa at magkaroon ng kagalakan sa ating mga puso upang patunayan kung gaano kaepektibo ang atin ng mga natutunan. At hindi po maigaya sa kanilang mga naparusahan dahil nagpatangay, nagpatukso sa sanay pagtatagumpay na patotoo. How to evaluate the situation? Next po ay pursue the positive outcome. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Minsan, tinitignan ng pagsubok na parusa kasi pangit ang nangyayari. Minsan naman, tingin dito'y biyaya kasi napupunan ng nasa ng laman, dumarami ang pera, umaangat ang kalagayang pangsanlibutan. But the reality is, ano nga ba ang outcome na gusto ng Diyos kaya may pagsubok? Pag sinabing pagsubok, tingin palagi ay pabigat ng buhay. That's wrong. Dahil ang nakakatakot sa pagsubok ay ang kalagayang yes or no na kapilian. Sabi rito, and said to him, "To you I will give all these authorities and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours." Yes or no? Baka po magkamali. Basahin po natin sa Tagalog. Sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito." Yes or no? Nakakatakot, di po ba?
Kaya whatever the pagsubok is, pursue the positive outcome. And the positive outcome is, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ano po yung positive outcome? Tumatatag ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So yung positive outcome na hinihingi ng Diyos ay yung pagiging matatag ng ating mga pananampalataya. This is the sign that we're winning over pagsubok. Hindi ito tanong kung ikaw ba ay isang mayaman o ikaw ba ay isang mahirap. Tayo po ay nananalo over pagsubok sapagkat ang ating pananampalataya ay sa Diyos, nagiging matatag pagkatapos ng mga pagsubok. Tumatatag. Yun po ang hinihinging outcome. Pursue the positive outcome. How to evaluate the situation? Steep the stairs of improvements. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So, what is pagsubok for? It is for the stairs of improvement. Minsan, natatakot tayong humakbang o hakbangan ang pagsubok because kapag ang reality or truth ay sinampal na tayo, kaya mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya matisod. Bakit natitisod o nabubuhal ang nag-aakalang nakatayo? Takot sa improvement. Takot iwan ang mga nakasanayan. No room for improvement. Kaya when pagsubok check the reality of our faith, nawawala na iyong magpakatatag hanggang wakas, at yung naiiwan na lang ay magpakatatag hanggang una lang pala. Then what is ganap na? Maging ganap at walang pagkukulang. Ito po yung tinatawag na hanggang sa wangis ni Kristo. Bakit may pagsubok? That we may improve hanggang sa wangis ni Kristo. Dahil may mga parte ng buhay natin ay sinusubok upang hubugin hanggang maging wangis ni Kristo. At ang pagsubok, yan yung hagdan na kailangang hakbangan upang maabot ang maging ganap kay Kristo. So, steep the stairs of improvement. So, how to overcome pagsubok o tukso? Perazo? Number 1, evaluate the situation. Number 2 and number 3 ay sa susunod po natin tatalakayin. Ang pagpapala at kapayapaan ay mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Hesukristo lamang.
matatagpuan. Hanggang sa muli, mga kaibigan at mga kapatid.